Hello class, good morning. So ngayon ay may ipapakita naman natin dito ay yung isang method para ma-convert nyo yung given quantity from the one with prefixes to another with prefixes. So applicable din po ito dun sa una na merong base unit or lang yung isa tapos may prefix yung isa. So ang gagawin nyo lang po, magmo-move lang po kayo dito sa nakikita nyo ang mga prefix na ito. Tapos kung pasan po yung move, dun po yung pag-move ng decimal point dun sa sasagutan nyo. Okay? So, to give you an example, let's try this. So, let's say we have a given 325.36 kilogram, pinapa-convert sa inyo sa CG. So, if ever na wala po kayong calculator, you can use this method. So, titingnan niyo po, unang-una diyan is yung inyong given. Yung given natin, KG po siya. So, letter K. Hanapin niyo po dun sa mga prefixes kung nasaan ang letter K. Ito po, kilo. So, dun po tayo magsisimula ng hence. So, bibilugan po natin yung kilo para malaman natin kung saan tayo nag-start. So, this one, yung 10 raised to negative, 10 raised to positive, 3. Then, from that kilo po, pupunta daw po tayo sa unit na CG or centigram. Hanapan nyo naman po ang CG. So, ang pagmo-move po ay simula po dun kung anong given nyo. Papunta dun sa i-convert nyo. So, kasama po sa bilang dito yung base. Okay? So, ngayon po, move po natin. So, ilang move po kaya from kilo to centi? We have 1, 2, 3, 4, and 5. So, pag 5 po, ang ibig sabihin po niyan, yan po ay 10 raised to positive 5. Since, pag nag-move po tayo ng point simula dito, so, let me copy po itong ating given na 325.36 para ma-demo po natin dito sa baba. So, kung magmumove po tayo ng 5 na katulad nito, positive po yung mangyayari sa ating uh, raise doon sa base at sa exponent. Kasi pag pupunta po dito, lumalaki po yung number. So, let's say, nag-move po tayo ng 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, dito po mapupunta yung ating decimal point. So, that's why that become positive. So, ang sunod po natin gagawin, yung ating pong given, wait lang guys, kukopyahin lang po natin to magiging 325.36 times 10 raised to positive 5. So, dito po sa sagot na to, hindi pa po ito yung final answer. Right? Is it because yung coefficient po natin ay hindi pa naka-proper form. Ang coefficient po dapat ay ang number between 1 hanggang uh, between po niyan, between. Dapat 1.1 hanggang or 1.10 hanggang 9.99 ang pwede po sa coefficient. So, paano natin to magagawa? Gantong number na between 1 to 10. So, ang gagawin po natin para maging ganyan po siya is imumove po natin to decimal point doon sa first non-zero digit nitong given. Ang first non-zero digit po natin from this side ay 3. So, doon po natin imumove ang ating decimal point. So, 1, 2. May ginawa po tayong dalawang move at yung move po natin ginawa ay papunta sa left. So, pag papunta po sa left yung pag-move ng decimal point, nag-a-add po tayo sa exponent. So, may dalawa po tayong ginawa na move, kaya magpa-plus po tayo dito ng 2. So, yung raised to 5 po will become 7. Will lead us to the final answer na 3.25. So, yung first two digit na lang po after the decimal point kung ko-open nyo. Since ang katabi po ng 5 ay 3 lang, hindi na po natin siya i-round up. So, times, hindi po siya 10 raised to 5, siya po ay magiging 10 raised to 7. Okay?
I hope that is clear po sa unang example. So let's go to other example po again. So dito naman po sa ating example, we have 0.35 teragrams to centigram. So titingnan po uli agad natin ang ating given. So ang ating given po ay tera. So bibilugan po natin ng tera. Pwede naman po ito, printed nyo na pagka kayo magsasagot na yung hindi long method or hindi gagamit ng calculator na may print na kayo ganito or nakasulat na sa index card. So, start po tayo, teragrams, teragram. Tapos pupunta daw po sa centi. So, lagyan natin ng marka yung centi. Ngayon po, be careful po sa pag-move kapag po lumiba na tayo ng kilo dito at saka ng milli dito. Kasi po, iba na po yung pagitan. Dito pong 12 at 9, 9 at 6. Hindi na po 1 ang pagitan yan. So, 3 by 3 na po dito sa part na to. So, ngayon po, mag-move na po tayo. So, from 12 to 9, that is 3. Kasi 12 minus 9 equals 3. 9 to 6, that's another 3. And 6 to 3, that is 3. So, may ilang 3 po tayong nagawang move dito. So, 3, 6, 9. So, meron po tayong 9 move. Pagdating po dito sa 3 hanggang 2, 1 move na lang po dito. Hanggang dun sa D. Kasi ang pagitan lang naman po nila ay 1. So, bilang po tayo. 1, 2, 3, 4, 5. So, ang total po hanggang makarating ng senti ay 5. I-add nyo lang po yan. So, 9 plus 5 is equal to 14. So, ang magiging raise po natin ay 10 raised to 14. So, again, kopyahin nyo lang po uli yung given na 0.35 tapos i-multiply natin sa times 10 raised to 14. Tingnan nyo po uli ang coefficient nyo kung siya ay a number between 1 and 10. Wait lang guys ha. Ito po ay positive. Kasi nga po, pag nag-move tayo ng direction na papunta dito, ito pong decimal point na ito, i-move din po natin ng papunta doon sa direction na yun. Kaya yung number natin na given, lalaki po yan. Lalaki. Kaya it makes it positive. Pero kung papunta po sa kabilang side, liliit po siya, liliit. Less than 1 na po siya, kaya ang magiging raise po natin, negative. Mamaya po, bibigyan po natin ng example dun sa ganong scenario. So, positive 14 po. So, since po ang ating decimal point ay nandito at siya ay number na less than 1, kasi nga po ang target natin dapat siya a number between 1 hanggang 10. So, paano natin ito magagawa? So, i-move po natin doon sa first non-zero digit at second sa pagitan nun. So, we move 1, tapos papunta sa direction na right. So, pag papunta po sa direction na right, ang pag-move natin ng decimal point, that will become po subtraction po sa ating exponent. No? So, mangyayari po sa ating 14, magma-minus po tayo ng 1 kasi nag-move tayo ng isa papunta sa right. So, that will become 10 raised to 13. Then, ito po, magiging proper coefficient na po siya. Magiging, final answer po natin dyan is 3.5 times 10 raised to 13. So, that is the final answer for this given. Okay? In this example naman po, linip lang po natin. Ang ginawa po natin, ang given natin centigram, tapos teragram naman po. So, our given is 3.5 centigram to teragram. So, mag-start po ulit tayo sa ating given. Bilugan po natin. So, we have centi, papunta naman daw sa tera. So, mag-move po ulit tayo dito sa mga move hanggang kilo po ay 1 lang po yung ating boundary ng bawat number dun sa exponent. Kaya 1 lang ang bilang niyan. So, 1, kasama ko ang base unit, 2, 3, 4, 5. So, meron po tayong 5 dito sa mga 1 lang ang pagitan. Then, 3 papuntang 6 po ay 3 na po siya. So, 3, 6, 9. So, meron po tayo 9. So, 9 plus 5 is equal to
14. So, ngayon po, since ang direction po ng movement natin ay from centi, papunta sa direction na to, ano, yun din po yung magiging direction nitong decimal point sa papunta sa direction na yun. So, let's say, for example, 3.5, tapos imumove po natin dyan sa side na rin yun ng 14 times. So, since papunta po tayo sa side na to, ang magiging number po natin dyan ay less than 1. Magiging 0.00000000035. Depende po sa ating ano. So, ito po, ang gantong itsura kasi guys, pag less than 1 po, negative po yung exponent ng inyong base dyan. So, that will lead to the answer na 3.5 times 10 raised to negative 14. Okay? So, ang ating pong ilalagay is 3.5 times 10 raised to negative po. Kasi po, pag pumunta po tayo sa movement na ganito, 0.00000 something po malabas sa kanya, naging less than 1 ka po siya, kaya po siya ay negative ang magiging exponent. Unlike po pag dito po tayo nag-move sa direction na to, lumalaki po yung number more than 1, kaya positive. Okay, sana po get niyo po yun. So, that will lead to the final answer na ito na po mismo ang final answer natin. Bakit? Kasi po, naka-proper form na po yung ating coefficient. This is a number between 1 and 10 na po. Yun na po yung ating magiging final answer dito. Let me move this. Ito na po yung final answer since proper na po. Pero kung hindi po proper ito, mag-move kayo ng point tapos magbabago yung exponent nyo na nakuha nyo dito sa method na to. Okay? I hope clear na po sa lahat kung paano po ginagamit itong method na pag-move lang po dito from our ano po base na may raise at saka prefix. Ano? So, that's all for this video. If ever po na want nyo pa po ng another example, pwede naman po kayong mag-request sa GC. Ano? God bless everyone. Enjoy learning po.